Buti na lang talagang medyo maluloka na ako dito kay Mr. Cash Loan App. So, nag-share naman ako sa inyo regarding sa aking application sa aking Mr. Cash Loan App. Actually, 2 beses na, that was both approved naman. And then, yun nga, kapag nag-withdraw kasi ako doon sa kanya, parang nare-reject siya. Hindi ko alam kung bakit nare-reject yung kanyang withdrawal. Ha-approve ka na. Ka ng loan approval sa kanya. And then, kapag i-withdraw mo na, is na-disapprove na tuloy. So, I don't know kung bakit ganoon. Kaya ang ginawa ko, nag-apply na naman ako. So, mag-a-apply tayo ulit ngayon sa Mr. Cash Loan App. Let's see ha. This is the 3rd time na mag-a-apply tayo. Titingnan natin kung anong ganap dito sa Mr. Cash na to. So, by the way, we can download Mr. Cash Loan App sa Play Store. Ako kasi meron na akong loan app na to kasi hindi ko siya dinidelete nga. Kasi nga, lagi ko siyang binivisit kung ano nang ganap dito. Anyways, open ko lang to Mr. Cash App ko. And then, of course, enter lang natin itong mobile number natin dito. And then, ipipaste lang natin or enter lang natin yung OTP dito like this. The next tayo. This time, we need to allow this permission like storage, location, application list, and many more. So, click lang natin itong agree button dito sa baba para makapag-proceed tayo sa next step. Then, after that, click lang natin itong agreed. So, nakalagay dito, how do you know Mr. Cash daw? So, kinlik ko lang po dito yung others. And then, next tayo, submit na natin to, And then, dito po sa kanyang dashboard, meron daw siyang maximum loan amount sa first time na mag-apply dito na 12,000 pesos. So, nagbabago to. I know, nagbabago to. But anyways, click lang natin tong apply now. And then, magdi-describe siya dito on how to apply this loan nga daw. So, we can read naman the application process, but para hindi na tayo magtagal dito, click lang natin tong get started. And then, sa first application process nila, which is our personal information, we need to fill up this personal information dito. So, nakalagay dito what ID would you like to apply with. First name, middle name, last name, date of birth. So, this is all about our personal info. And then, gender, of course, yung mga ganun. And then, nakalagay dito din sa baba, marital status, what is your highest level of education, and then, valid email address. So, kapag na-fill up pa natin lahat to, click lang natin tong save and continue sa may baba. So, next step po, we need to fill up this current address daw. This is all our address details naman. Then, after this, and then, ito yung next step. So, nakalagay dito, what is the source of your income? So, kapag kinlik natin to, so, marami siya naman choices. So, wala namang maling sagot dito. So, ang finil up ko lang po dito as my source of income is business owner. So, nakalagay dito yung mga details na agad. When did you start doing this? What is your minimum monthly earnings? What is the name of the company you work for? So, optional naman. Contact number of your company, optional din. When is your pay date? Monthly. And then, dito po sa baba, nakalagay yung employment certificate or payslip na pwede natin i-upload dito. Nakalagay dito, upload employment certificate payslip to earn a higher chance of loan approval. Pero ako kasi hindi ako nag-upload ng mga ganito. Anyways, okay lang din naman. Nakalagay lang naman dito, higher chance of loan approval kapag nag-provide tayo ng payslip or certificate of employment. Then, anyways, kung wala, okay lang yun. Like sa akin, hindi na ako mag-upload. So, click lang natin tong save and continue. And then, sa next step po, we need to input our ID information. So, ako kasi ang ginagamit ko is Umid talaga palagi. But anyways, fill upan lang natin tong portion na to. I-upload natin yung front ng ID natin and back of our ID kasi yun nire-require nila. After this, we need to submit our selfie holding the front of our ID. So, like this. So, magsa-selfie verification tayo dito. Nahawak natin yung ID. Then, after this, i-click lang po natin tong save and continue sa may baba. And then, nakalagay na agad dito, your current loan limit is on the way. Congrats! Your current loan limit is 1,000 pesos. After making a repayment of 10, your loan limit can be up to 12,000 pesos. Then, click po natin agad tong apply immediately. Kasi talaga dito tayo naliligwa kapag nag-a-apply na tayo, parang nare-reject siya. Pero this time, titingnan natin ha kung baka makalusot na tayo this time. So, click lang natin itong apply immediately. And then, sa next step, nanghihingi sila ng character reference dito. Yung mga reference person dito, fill upan natin to kung anong relationship natin sa kanila. Ganun lang naman. So, bali 5 sila, 5 person yung kailangan nila. And then, dapat nakaready na siya sa contact list natin kasi hindi natin ma-enter doon. Doon siya magdadirect sa contacts natin. So, sa phone book or sa contact list po natin, pipili ng ating character reference or contact person. So, there's no other way kundi pipili talaga dito. Then, after that, kapag na-fill up na natin tong 5 character reference or contact person dito, click lang po natin tong save and continue. And then, sa next step, we need to choose our desired loan amount. Gugulat ka nung approved loan amount ko kanina is 1,000 pesos, sabi niya. Ngayon naman pala, 3,500 pesos naman pala yung aking maximum credit limit dito. So, di ba, bongga, first time nag-apply, 3,500 pesos agad. This is my first time applying here sa Mr. Cash Loan App na 3,500 pesos agad. So, sa
Sa first application ko kasi sa kanya noon, 1,500 pesos yung binigay niya. Then sa pangalawa, 1,500 pesos pa din. And then ngayon, 3,500 pesos na. So medyo lumaki-laki yung ating loan amount or loan offer dito sa first try. So again, hindi pa rin tayo makakontento at makakampante kasi hindi natin alam kung magiging successful yung ating withdrawal dito. By the way, isasagad na natin of course na 3,500 pesos and then click lang natin tong apply. And then sa payment terms ko po, wala siyang ibang option. The 18 days to pay lang. Of course, click natin tong 18 days and then click lang natin tong next. And then nakalagay dito, you apply for a loan of 3,500 pesos. Dito po sa baba, pipili tayo ng payout channel. Of course, lagi kong pinipili si e-wallet, specifically sa aking GCash account para mas mabilis. And then after that, so fill up lang natin tong form na to regarding sa ating e-wallet account na doon nga po i-disburse. And then nakalagay po dito, kapag daw GCash yung pinili natin, i-disburse din siya in 5 minutes. And then meron din ibang option which is si Maya or si PayMaya. And after this, check natin tong mabuti ha kung tama yung account number natin bago tayo mag-confirm kasi mahirap na kasi pag nagkamali, diba? So click lang natin tong confirm kung okay na yung details na ito. And then finally, nakarating din tayo dito sa portion na to kasi mostly sa last application ko sa aking Mr. Cash is hindi ako nakakarating sa portion na to. But finally, malay mo, makakalusot tayo dito. And then, nakalagay na dito yung breakdown niya which is 3,500 pesos. Meron silang service fee na kinukuha na 315 pesos. So, 9% po yung kinukuha nila sa total amount. So, 9% of 3,500 is equals to 315. Binabawas na agad nila yun kaya ang amount na ma-receive na lang natin is 3,185 pesos. Ang total na amount na mabayaran natin, of course, buo pa rin, 3,500 pesos. So, again, 9% yung service fee nila dito within 18 days. Nakalagay na rin sa baba yung payout method natin which is sa GCash natin pinapasend. Then after this, click lang natin tong I have read and understood agreement, ganyan terms and condition, click lang natin to. And then agreed lang tayo dito. Pinipermit lang natin tong mga to para makapag-proceed tayo sa next step. Kung meron po siyang parang self-verification, okay lang tayo, click lang natin tong okay. And then agad-agad kailangan yung mukha agad natin. So blink-blink lang tayo dyan. Grabe no, mag-withdraw ka na lang dito sa Mr. Cash. Ang dami niya pang mga kailangang gawin. Ang dami pang mga pasikot-sikot or isa-submit. But anyways, sunod lang din naman tayo. Ano tayo magagawa eh kung di sumunod. Anyways, after this, nakalagay dito na in review na siya. So, loan application submitted na daw. So, nandito na yung mga details niya. So, by the way, nakalagay pala dito na your loan is in review for new user. Loan review will be done in 1 to 3 hours. So, mag-aantay tayo ng 1 to 3 hours bago tayo ma-aprobahan dito. Ganun ba yun? So, anyways, balik tayo sa dashboard. So, nakalagay dito, meron nga po tayong eligible loan amount na 3,500 pesos which is naka-in process to sa aking loan. In review na siya and waiting na lang po tayo sa disbursement neto and titingnan natin kung papasok ba siya. And after waiting ng 1 to 3 hours, after that po, nag-notify siya sa akin yung Mr. Cash Loan App na rejected daw yung loan ko dito. So, I don't know, nawiwindang na talaga ako dito sa Mr. Cash. Ang arte-arte niya talaga. Sobrang namimila siya ng gusto niya lang ma-approve dito. Nasa withdrawal na tayo ha. Ayaw niya pang i-approve, ayaw niya pang i-disburse. So, nakakainis, diba? Kasi kung tutuusin, yung interest ni Mr. Cash ha, 18 days, 9%. So, kung doblehin mo yung 18 days na yun times 2, 36 days which is 1 month mahigit. And then, kung dodoblehin mo rin yung interest, diba? Nasa 18% siya. So, do you think talaga maghahabol tayo dito, diba? Grabe ang arte-arte mo. So, nakailang attempt na ako dito. Laging ganon, rejected. And then, mag-a-apply daw ako ulit after 7 days. I don't know ha. Hindi ko na talaga maintindihan sa Mr. Cash. Anyways, try pa rin natin. Try pa rin natin after 7 days na mag-apply dito. Try ulit natin mag-withdraw. Baka makakalusot na. Kung hindi talaga siguro out na ako dito, ayoko na dito sa Mr. Cash. So, kayo ba? Anong experience nyo dito sa Mr. Cash Loan App? You can comment down below. Paki-share naman yung experiences nyo dito. Kung parehas ba tayo ng experience dito? Kung ganun din ba sa inyo? Nare-reject din ba kayo? Kumusta ba itong si Mr. Cash? Okay ba siya? Ano bang ganap nyo dito? So, paki-comment down below. Nagbabasa po ako yan para din aware yung ibang viewers natin. So, i-update ko naman kayo time to time. Kaya dapat ko nakasubscribe kayo. Click yung bell button para lahat po ng videos ko is notified and updated po kayo. And I hope nakatulog ng video sa inyo. Kung nagustuhan yung video, please don't forget to like and share. And thank you po for watching this video. Bye!